Kailangan magiging tunay na relasyon sa Diyos at pananampalataya na hindi dapat maging panlabas lamang. Naranasan mo! Sinasabuhay mo ang Biblia, pero tanong, nakikita ba sa buhay mo? Nakikita ba sa buhay mo ang Biblia? Paano malalaman na maging matalino ka kung ikaw ay nagtuturo? Okay, hindi na gatas, baby Christian. Yes, matured Christian. Ikaw na ang tagapanguna. Ikaw ang tagapagbangi. May purpose. May plano. Ikaw, tayo, sino man sa atin. Bakit dinala ng Diyos dito? Why? Upang ikaw ay lumalim sa kanyang biyaya. Upang matagpuan mo ang tunay na katuruan, katotohanan. Ang katotohanan, ang salita ng Diyos. Kapatid, yung tunay. Sabi nga rito, maraming tao nagpapakita ng panlabas na ngunit walang tunay na relasyon sa Diyos. Mga pariseo, mga eskrima, mga unang panahon, gayon din sa panahon ngayon. Maraming mga matalino dito, kulang dito. Tatlong skill, head, heart, hands. May iba, meron dito, wala dito. Yung iba, wala dito, wala dito. So kailangan, Sir Eljan, ano yung sa puso? Hindi yung pusong tumitibok, hindi yung pusong nakadrawing, hindi yung pambalentine, hindi yung puso sa Biblia, buong pagkatao, buong damdamin at kalooban. Kung anong nakatanim sa puso mo, yun ang lalaman. Big faith, big trust, yun din ang lalabas. Kung small faith, small trust, fallen condition, focus. Pabagsak. Hindi ka nag-aaral, pabagsak. Hindi ka nagpapasa, pabagsak. Hindi tayo papasa, kapatid. Ako aminin ko, noon ganun ako. Hindi ako nagpapasa, hindi ko pinapansin, masyado kong relax. Paglabas ko sa simbahan, balik ulit sa dati. Relax. Hindi po kapatid, hindi ko sinabing masamang kailangan din natin i-balance. Okay? Hindi puro physically, mentally, emotionally, kompleto. Ang di matalino na dalaga ay may panlabas na anyo ng kabanalan, ngunit walang panloob na spiritual na sustansya. Hindi nakapaganda ng reserbang langis at nung dumating ay paparating na ang lalaking kakasal. Ito po ay ang kahulugan, ang lalaking tinutukoy ito, ang ating Panginoon Hesus sa kanyang muling pagbabalik, pagdating. Anong ginawa? Bumili ng langis sa tindahan. Pagkatapos, pagbalik nila, nakasara. Lahat ng nanlalig, lahat ng naniniwala, ay mayroong pangako ang Diyos. Magkaroon buhay na walang hanggan, eternal life. Pinit. So, hindi katulad sa kataong lupang ito, nabubulok, lumilipas, nawawala. Sabalit yung ating spiritual body, temple of God, ito po, wala nang panahon, pagdating ng panahon, wala nang magkakasakit, wala nang magugutom. Nandun sa promise na, wala na. Mahirap, wala nang maghihirap. Yung ginto, tatapak-tapakan mo. Kaya po, nung nakita natin sa uling araw, hindi mahalaga kung gaano karaming simbahan na pupuntahan mo, kung hindi talagang kilala mo at sinusunod mo ang Diyos sa puso mo. Yes, ang pagiging matalino, pagiging laging handa, pagiging tunay na relasyon sa iyong pananampalataya, yung sumusunod ka sa kanyang kalooban, ginagawa natin, kapatid. Walang man nakakita, sino man sa atin nakakita sa iyong ginagawa, ang tanging ang Diyos lang. God is watching us. Proverbs 5:21. Ano po sinabi doon? Ang paningin ni Yahweh sa tao hindi nialis. Laging nakasubaybay, bawat oras, bawat saglit. Yes, God. Hindi natutulog ang Diyos. Pero kung dito nakatulog sila, naghintay, naantala ang pagdating ng lalaking ikakasal. Tingin mo, no? Hindi ba siya dito parehong naghintay? Sabi ni Charles
Spurgeon, babala po ito. Si Charles, isang reformer, no? Sinabi niya na maging matyaga. Ang tunay na mananampalataya ay dapat makita sa ating pamumuhay at hindi lang sa panlabas nagpapakita.